Hi! Magandang gabi mga friends! Kakain ng inyong Inday Tigresa ng hapunan. At ang aking hapunan ay chop suey, made ng aking poging asawa. Yes! Oh, sarap! Kain kayo! Ano ang maganda sa gabing ito? Ngayon, ikikwento ko sa inyo kung ano ang huling mga salita ng Reyna Anne Boleyn, asawa ni King Henry VIII. Okay, ito. Pinadala niya sa akin ito sa Tagalog. Basahin ko sa inyo ha. Yung mga huling salita noong bago pugutan ng ulo ang ating minamahal na Reyna Anne Boleyn, asawa ng King Henry VIII. Basahin ko, ito pinadala sa akin. Yes! Okay? Okay, ito ang kanyang sinabi sa mga tao na naroroon, nanunood sa kanyang execution. Mabuting Kristiyano, hindi ako naparito upang mangaral ng sermon. Pumunta ako dito para mamatay, sapagkat ayon sa batas at sa pamamagitan ng batas ay hinatulan akong mamatay. At sa makatuwid ay hindi ako magsasalita ng anuman laban dito. Ako ay naparito upang walang sinumang akusahan. Ipagdasal ko sa Diyos na iligtas ang hari at ipadala siya ng matagal upang maghari sa inyo, sapagkat ang isang mas magiliw o mas maawaing prinsipe ay hindi kailanman naroroon. Yan, ito po ang padala sa akin na translation ng sinabi ng Reyna Anne Boleyn bago po siya pugutan ng ulo. Malungkot di po ba? Ibig sabihin, mahal pa rin niya ang hari. At anong huli niyang sinabi? May huli siyang sinabi para naman sa Diyos. Mamaya, kakain muna ang inyong Inday Tigresa bago ko basahin ang huli niyang sinalita. Sige. Okay? Kakain muna ang Inday Tigresa. Okay, kain muna tayo. Masarap ang chop suey. Chop suey. Yes. Ayan. Kakain tayo. Sarap. Daming lahok. Karne, cabbage, carrots. Daddy, ano pa ito? Sayote. Wow. Sarap. Dami talagang lahok. Talagang espesyal. Kaya ito espesyal dahil ako ay nagkikwento tungkol kay King Henry VIII. Ayan, isang historical fiction ang aking kinikwento sa inyo. Masarap makinig ng tungkol sa kasaysayan ng isang kaharian. Alam po ninyo mga friends, yung pong King Henry VIII, yung King Henry VII, yung tatay niya, yun po yung tinatawag na Tudor dynasty or dynasty. Yan, sila po. Kaya nga po yung, di po ba iba-iba pong mga dinastiya noon, panahong yon? Nung pong panahong yon, kaya naman po
naging asawa nung panganay na anak ni King Henry VII, ang anak ng hari ng Spain, dahil ang church po noon ay Roman Catholic Church ang nagano sa England. O, syempre, ang naging asawa niya ay anak ng hari ng Espanya, sapagkat noon, panahong iyon ay malakas ang Spain. Nagko-colonize sila ng mga country. Kaya yon ay Catholic. Nung panahong yon ay under sila ng Pope. Makapangyarihan ng Pope over the King. Kumbaga sa ano, sabi ni King Henry VIII, yung Pope makapangyarihan kesa sa akin. Tapos, yung asawa ng kapatid ko, ni Arthur, yung panganay ni King Arthur, asawa niya yung anak ng hari ng Espanya. Ngayon, namatay si King Arthur, di po ba yung kwento ko sa inyo kahapon? Sabi, kailangan daw po yun ay saluhin, magpakasal doon sa kay King Henry VIII. So, pinakasalan naman siya. Kaya lamang po, ay hindi po nagkaroon ng tagapagmana na lalaki. Tapos, na-inlove po siya kumbaga po sa ay sa kagandahan po at katalinuhan ni Anne Boleyn ay kanyang talaga pong medyo na-attract siya doon. At paano naman po siya magiging asawa ni Anne Boleyn kung nandyan si Catherine of Aragon? Di po ba? So, ang nangyari, kinakailangang tumiwalag siya, mag-isip siya ng paraan. At anong paraan ang kanyang naisip? Titiwalag siya sa Roman Catholic Church ng Spain, sa Pope. Sapagkat ayaw ng Pope na maghiwalay sila ni Catherine of Aragon. At ano ang magiging dapat na solusyon niya? Nagsolusyon siya. Tumiwalag siya sa church ng namumuno ay ang Pope. No? And nagtayo siya ng Protestantism. Hindi po ba? Kaya nung panahong yon nagkaroon ng England under the Protestant. At ang mamamahala, si King Henry VIII. Okay, kain na ulit tayo. Gandang history. Kailangan po ay namnamin mo ang history. Parang katulad din sa nangyayari ngayon sa mga kaharian. Hindi po ba? Naantig tayo sa kagandahan, kabaitan, at nung namatay ang ating minamahal na Lady Diana. Ganun din naman nun. Isipin natin history ng England. Ay, ganun palang nangyari doon. Ganun pala yun. Di po ba? Ang sarap po ng magbasa ng history. Kahit sa Pilipinas, ang sarap magbasa ng history books. Pero hindi ako masyadong matalino sa history. Kaya kailangan dyan ay minimemorize yung mga dates. Important dates yan. O, kain uli. Hindi kita makakatapos ang pagkain ito, bagay ganito kita lagi. Pero, talagang masarap magbasa ng libro. Mas maganda po nung panahong wala pa pong mga Google na yan, na Google, what is this, what is that, ikaw mismo maghanap, search doon sa National Library. Masarap ang buhay kapag yung feeling mo may na-achieve ka. Yan po ang masasabi ko sa inyo. Kaya po, sabi ko sa inyo, magbasa kayo ng history books. Sarap talaga. Daming chapsoy. Ang sarap.
Ayan. So, andun na po tayo sa oras ng pag-execute upang maputulan ng ulo ang ating Reyna Anne Boleyn. Siyempre, magdadasal muna yon. Ano? At ano ang dinasal ni Anne Boleyn? Ano po ang dinasal ni Anne Boleyn? Ito po ang dinasal ni Anne Boleyn. Yan, tingnan natin. Sabi niya, to Jesus Christ, I commend my soul. So, ibinibigay po niya ang kanyang kaluluwa kay Jesus Christ. Sabi pa niya, Lord Jesus, receive my soul. Kanya po talagang pinapatanggap ang kanyang kaluluwa kay Jesus Christ bilang kanyang Lord God. Yan po ang kanyang huling mga dasal. Binibigay niya ang kanyang buong kaluluwa kay Lord Jesus. Then, ano pong nangyari? Ibinaba na ang kanyang ulo doon sa platform. Itinaob na yung kanyang ulo. Naghihintay na ang kanyang batok para bumagsak ang matalas na blade. Yun. Na-imagine po ninyo ang sakit ng ginawa sa kanya ng Haring Henry VIII. Isang asawa, nagkaroon sila ng anak na babae, hindi lang nakapagbigay sa kanya ng anak na lalaki para maging tagapagmana ng trono. Nilagyan ng mga aligasyon ng adultery with incest sa kanyang kapatid na lalaki. Nilagyan ng aligasyon kung ano-ano. Naging suspityoso kahit sino pinaghihinalaan ng panahong si Anne Boleyn ang kanyang asawa. Ayan. Sobrang kawawa. Imaginin po ninyo yan. Ikaw asawa. Papupugutan ka ng ulo ng asawa mo. Kasakit. Sobrang sakit isipin. Pero ang kanyang mga sinalita ay walang masama para sa hari. Mahal pa rin niya ang Haring Henry VIII. Wala siyang sinabing masama. Sinabi pa nga niya sa mga tao na yun pa rin ang maghahari, kumbaga sa ano'y hindi niya sinisiraan. Mahal pa rin niya si King Henry VIII. Dangan nga lamang at naghahanap ang hari ng magiging tagapagmana ng trono na wala sa naunan niyang dalawang asawa. At ngayon naman ay siya ay na-in-love sa magiging ikatlo niyang asawa na lady in waiting. Ang lady in waiting po, sa kahit na kailan pa man, yan po ay meron sa isang palasyo. Yun naman ay si Jane Seymour. Yan. So, yan po ang nangyari sa ating kaawa-awang Anne Boleyn. Sakit pong isipin. Kain tayo dahil napakasarap naman ng aking chapsoy. At napakadami nito. Kaya ito na lang kakainin ko, hindi na yung kanin. Ang sarap. Kain po kayo. Ito may pomelo pa. Mamaya anak, hindi pa ako tapos. Huwag kang maingay anak ha.
May anak, huwag kang maingay anak ha. Ayan. Yan, kakain tayong pomelo. Pomelo, ang sarap. Sasabay natin. Ang sarap. Sarap. Super busog ako. Ang dami pinakain chapsuy ng asawa ko. Sarap. Ayan. Ito pa. Ito ba yung ano? Yung mga yung bagay. Sarap. Ako'y sumisarap na. Ang tamis. Talagang sarap. Bye. Love you all. Bukas naman. Bye. Good night. Love you all.